Sa huling pagkakataon, ibinenta mo ang aking treasured porcelain sa halagang 200 yuan, kakaiba ka talaga. Nang biglang napaisip ang matanda. Saad pa ng matanda na wag mong sabihin na akin ito. Na ikinagulat ni Xiao Xiao. Nang bigla na lang itong tumakbo at nagdahilan na masama ang pakiramdam niya at pupunta siya ng ospital. Habang siya ay tumatakbo ay tinawagan niya ang kanyang lola upang tulungan siya. Bigla na lang nakaramdam si Xiao Xiao na parang may isang halimaw sa kanyang likod. Sinabi ng matanda kay Xiao Xiao, tingnan mo, ang ginawa mo. Nang bigla na lang may lumabas na kamay na may glove sa sumapak sa mukha ng matanda. Sinabi ng lola ni Xiao Xiao na ikaw na matanda. Anong sinisigawan mo? Alam mo ba na natatakot ang aking mahal na apo dahil sa ginagawa mo? Ikaw na matanda ka, galit ka pa rin sa mga bata. At tuluyan nang nakatakas si Xiao Xiao, hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang pangyayari. Kung alam ko lang na mangyayari ito, magmadali na sana ako na bilhin yon sa mataba na yon, bago pa nalaman ni Lolo. Bigla na lang naalala ni Xiao Xiao ang ating bida, yung kalalabas lang ng Guyon Pavilion. Ano yung lalaking nagsabing madadapa ako? Ganito ba kaganda ang kanyang paningin? Bigla na lang kinilabutan si Bai, naramdaman ko ang matabang yon na may kakaibang tingin, may balak ba siyang gawin sa akin? Pumunta naman si Bai sa bus station upang pumunta sa bentahan ng sasakyan. Nang bigla na lang niya napansin si Xiao Xiao na nakapila din sa bus station, nagtaka ang bida kung ano ang ginawa nito rito. May bigla na lang may nag-notification sa kanyang WeChat at ito pala ay si Xiao Xiao na nag-post sa WeChat, humingi ng payo sa inyong lahat kung paano humingi ng tawad sa inyong lolo sa mabuting paraan. Sayang naman tong araw na to. Nagbenta ng maling bagay at nagalit si lolo at nandoon pa rin ang kotse ko, ngunit wala akong pakialam na pumunta at magmaneho. Matapos mabasa ni Bai ang post ni Xiao Xiao, ay napasabi na lang ito ng ang tanga ng babaeng ito. Bigla na lang may napansin si Baiwu na may nararamdaman na hindi tama ang ating bida sa lalaking yon, kaya ginamit ni Baiwu ang kanyang sistem upang makasigurado. Magnanakaw ba siya? Lumabas naman ang resulta ng 50%. Ngumiti naman ang lalaking manyak na mukhang may masamang binabalak. Dahil sa kanyang nakita sa sistem nito, ay ibig sabihin lang na hindi lang ito magnanakaw kundi isa pa itong manyak. Nagchat si Baiwu kay Xiao Xiao upang balaan ito. Yung lalaking naka-black trench coat sa tabi mo ay hindi mukhang mabuting tao, dapat kang mag-ingat. Matapos mabasa ni Xiao Xiao ang chat ng ating bida, ay agad naman niya itong hinanap. Naagad din naman niyang nakita ang ating bida, bakit siya nandito, at papatayin ba siya kung ibuka niya lang ang bibig niya at magsasalita. Nag-reply naman si Xiao Xiao sa chat ng ating bida, may bunganga ka na naman ng uwak. Nadismaya naman si Baiwu sa kanyang nabasa. Nag-reply naman agad si Baiwu, okay fine. Gusto lang kitang tulungan, pero paulit-ulit mong sinasabi sa akin ang mga salitang ito, maghintay ka lang, sa susunod, kung alam kong may mangyayari, hindi ko na sasabihin sa iyo. Habang nakatingin si Baiwu sa kanyang cellphone, ay dumating naman ang bus na kanyang sasakyan. Habang sumasakay ang mga tao sa bus ay hinawakan naman ng manyak na lalaki ang balikat ni Xiao Xiao. Na agad naman napansin ng dalaga at tumingin sa manyak na lalaki, agad naman bumitaw ang lalaki, humingi naman agad ito ng pasensya dahil hindi niya naman raw sinasadya. Hindi naman ito masyado pinansin ni Xiao Xiao kaya nag-focus na ito sa kanyang cellphone. Napansin naman ni Baiwu ang nangyari, nagtaka naman ito na hindi masyado sineryoso ni Xiao Xiao ang aksyon na ginawa ng manyak na lalaki. Dahil sa hindi pagpansin ng dalaga sa ginawa ng manyak na lalaki, ay naisip na nito na gawin na ang kanyang binabalak, ngunit napansin naman ito ni Baiwu. Nang siya ay lalapit sa dalaga upang pigilan ang gagawin ng manyak na lalaki, bigla na lang nag-iba ang aura ng babae at siniko niya ang manyak na lalaki sa kanyang dibdib. Hindi pa ito nakontento at hinawakan niya pa ang braso nito upang sipain ang angry bird ng manyak. Nang makita ni Baiwu ang ginawa ng dalaga sa manyak ay nanginig ito sa takot. Ngunit hindi pa pala tapos ang dalaga sa pangbubugbog sa manyak na ito at hinawakan pa nito ang buong braso ng lalaking manyak at ibinalibag niya ito sa lupa. Sa sobrang lakas ng pagbagsak sa lupa ay parang nahiwalay ang kaluluwa nito sa katawan. Nagtaka naman ang mga tao sa paligid dahil sa nangyari. Agad naman nagpaliwanag ang dalaga sa mga tao na hinawakan ng taong yan ang aking puwet, kaya ko nagawa yon. Natatakot na pinagmasdan ni Baiwu ang babae dahil sa hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita na sa laki nitong babaeng ito ay kabaligtaran sa kanyang kakayahan, hindi kaya isa itong martial art fighter.
Napansin naman ng dalaga ang takot sa kanya ng bida. Bakit tinamaan na naman itong bunganga ng uwak na ito? Mas tumpak ba sa akin ang makakita ng mga tao at mga bagay na kakaiba? Bigla naman tumalikod ang bida sa nakakatakot na dalaga dahil sa natatakot siyang baka alam na ng babaeng yun na siya ang bumili ng tangsangkay, ay baka matulad siya dun sa lalaki kanina kaya kailangan niya nang umalis agad. Habang nakapila papasok sa boss na sasakyan niya ay ginamit nito ang kanyang system na anong posibilidad na makakalayo ako sa lalong madaling panahon sa babaeng ito. Na dapat tumagal lang ng ilang minuto para makarating sa mga car dealership ng mabilis. Ngunit sumagot ang system ng 0%. Na ikinagulat ng husto ni Baiwu na ano ang sitwasyon na hindi makakarating ang bus ng ilang minuto, ano na naman ang mangyayari. Bago siya sumakay ay ginamit niya ulit ang kanyang system, ngayon ay masyadong malas, ito ba ay isang masikip na trapiko o isang aksidente sa trapiko? Sumagot naman ang kanyang system na 0%. Dahil sa sagot ng kanyang system ay nagdalawang isip itong pumasok sa loob ng bus dahil sa pangamba ay ginamit niya ulit ang kanyang system, may gangster ba sa bus na ito? At ano ang gusto niyang gawin? Sumagot naman ang kanyang system na gangster shooting 0%, gangster take hostage 0%, gangster set a fire 100%. Ang gangster ay nasa bus na, 100%. Natataranta na si Baiwu at hindi na niya malaman kung ano na ang kanyang gagawin dahil sa nasa loob na ng bus ang gangster na may balak na sunugin ang bus. Kung magtatagumpay ang gangster, ito na ang katapusan ng bus na ito at sigurado marami ang mamatay na inosenteng tao. Oras na para tumawag sa pulis. Tumawag na nga si Baiwu ng pulis upang i-report ang gangster na gusto manunog ng bus, nagtanong naman ang pulis kung saan ang lokasyon ng bus. Sumagot naman si Baiwu na kararating lang ng bus 666 sa istasyon ng Antique Market. Ang susunod na hintuan ay ang Automated Commercial City, napakaraming tao sa bus na yon at kasama rin ang gangster. Sumagot naman ang pulis na kausap ni Baiwu na sige ipapadala namin agad ang mga tao namin doon, sumagot naman si Baiwu, sige. Mangyaring magmadali ang gangster na nagdala ng 8 o 9 na litro ng gasolina at panununog ay maaaring maging sanhi ng disgrasya. Nagulat naman si Baiwu dahil sa tinanong siya ng pulis kung paano niya nalaman na may gustong magsunog sa bus at humingi ito ng pruweba. Ngunit natataranta si Baiwu dahil sa hindi niya alam kung ano ang isasagot sa pulis. Dagdag pa ng pulis na patunayan niya muna na may dalang 8 o 9 litro ang gangster na nasa bus at paano raw mapapatunayan ni Baiwu na mangyayari ang panununog sa pagitan ng dalawang istasyon. Ngunit nainis lang si Baiwu dahil hindi niya pwede sabihin ang kanyang kakayahan dahil hindi naman sila maniniwala at pagkakamalan lang siyang nababaliw. Napansin ni Baiwu na alis na ang bus kaya pinatayan niya na lang ang pulis na kausap niya. Dahil sa nakapagdesisyon na si Baiwu na siya na lang ang hahanap sa gangster na iyon dahil wala nang maitulong ang mga pulis. Ngunit napansin niya si Xiao na sumakay din ng bus, naisip ni Baiwu na sana ay wag siyang guluhin ng babaeng ito dahil maraming tao ang nakasalalay ang buhay sa kanya. Tumingin naman ang babae kay Baiwu at ninitian lang siya nito. Napansin naman ni Baiwu na sa titig nito ay mukhang gagawa ito ng hindi maganda sa kanya, kaya dapat niya nang hanapin ng mabilis ang gangster na yon at pigilan sa gagawin nito, pagkatapos ay dapat na siyang umalis kaagad. Nagulat si Baiwu na may bigla na lang may tumawag na pulis sa kanya na agad naman niyang sinagot. Mr. Baiwu, nakipag-ugnayan na kami sa opisyal ng pulisya na malapit sa lokasyon ng bus at bibigyan ka namin ng pansin at ang sitwasyon sa loob ng bus. Kung talagang kinukumpirma mo na may gangster sa loob ng bus na may dalang gasolina na may balak manunog, saka para sa iyong kaligtasan, mangyaring huwag mag-arte ng padalos-dalos. Dahil sa narinig ay natuwa ng husto si Baiwu dahil sa may pulis sa loob ng bus na pwedeng tumulong sa kanya na pigilan ang gangster na yon. Subalit nangangamba pa rin siya kay Xiao na mukhang may balak sa kanyang hindi maganda. Bigla na lang lumingon si Baiwu sa harapan dahil sa nakatingin din sa kanya si Xiao, kaya naisip nito na hindi alam ng pulis na nasa loob ng bus kung sino ang gangster. Kaya paano niya mahuhuli iyon? Kaya kailangan na lang niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa malayo sa babaeng ito. Habang naglalakad si Baiwu sa bus ay ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang malaman niya kung saan nakaupo ang gangster. Nababahala naman si Baiwu dahil sinusundan siya ni Xiao. Naisip ni Baiwu na maabala siya nito sa paghahanap ng gangster na may dalang 8 o 9 na litro ng gasolina, hindi ito isang biro.
Naisip ni Baiwu na ang 8 o 9 na litro ng gasolina ay hindi madaling dalhin sa bus, malamang na ilalagay niya ang gasolina sa mga boteng inumin o iba pang bagay. At dapat may dala siyang bag. Nang may napansin siyang kahina-hinalang lalaking at may yakap-yakap na bag at mukhang balisang-balisa ito at palingalina sa paligid at grabe ang pagkayakap niya sa kanyang bag dahil sa pagiging agresibo na hanapin ang gangster siya ay pinagpawisan. Nang husto, dahil sa nakita siya ng gangster na may mali sa kanya, kaya naghahanda na itong gawin ang kanyang plano ng mas maaga. Dahil sa ginawa ng gangster ay hindi na alam ni Baiwu ang kanyang gagawin kung paano niya mababawasan ang paghihinala ng gangster na ito sa kanya o dapat na siyang magmadaling pigilan ito. Bigla na lang may kamay na humawak sa balikat nito na ikinagulat ni Baiwu at ito pala si Xiao na nagtataka kung bakit siya tinataguan ni Baiwu. Bigla na lang naisip ni Baiwu na pwede niyang gamitin si Xiao upang mapansin siya ng pulis na nasa loob ng bus upang malaman nito kung sino ang gangster na may balak manunog ng bus. Kaya gumawa ng gulo si Baiwu upang mapansin siya ng pulis at upang mapigilan din niya ang lalaking magtatangka ng manunog kung kaya't ininis niya si Xiao. Ang sitwasyon ay apurahan, kailangan kong gamitin si Xiao para makuha ang kanyang atensyon at pagkatapos ay maghanap ng mga pagkakataon para gumawa ng isang hakbang. Maaari din itong ipaalala sa pulisya dahil sa ginawang gulo ni Baiwu ay naantala ang gagawin ng gangster kaya lumingon na lang ito sa kabilang direksyon. Napansin naman ni Baiwu na gumana ang kanyang plano. Ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Xiao kaya naghahanda na ito na bugbugin siya. Ginamit naman ni Baiwu ang pagkakataon upang magkunwari na natumba upang mahawakan niya ang bag ng gangster. Dahil sa ginawa ni Baiwu ay nabahala naman ng sobra ang gangster dahil sa nahawakan ni Baiwu ang kanyang bag. Dahil sa ginawa ni Baiwu ay nagawa niyang mailantad ang mga gasolina na dala ng gangster. Pinagpawisan naman ng sobra si Baiwu dahil galit na ang gangster sa kanyang ginawa, humihingi na ito ng tulong sa pulis na naroon. Bigla na lang may sumuntok sa gangster na ikinagulat ni Baiwu dahil si Xiao pala ang gumawa noon. Hindi pa nakontento si Xiao ay sinipa pa nito ang gangster hanggang sa napaluhod na lang ito na agad naman sinabayan ni Xiao na sipain pa ito paibaba na dahilan ng pagkawala ng malay ng gangster. Agad naman kinuha ni Xiao ang kanyang posas upang pusasan ito nang napansin ni Xiao ang bote na katabi ng kanyang nahuling kriminal na agad naman niyang dinampot. At nakumpirma niya na ito ay gasolina. Nagulat naman si Baiwu sa kanyang nalaman na isa palang pulis si Xiao. Matapos mahuli ng mga pulis ang gangster na yon ay nagtangka ng tumakas si Baiwu kay Xiao. Subalit napansin naman agad yun ni Xiao kung kaya't pinigilan niya ito at tinanong niya si Baiwu dahil narinig niya sa kapwa niya pulis na siya ang nag-report na may gustong manunog ng bus. Natakot naman si Baiwu kay Xiao. Sa isip nito na grabe ang gulo ng babaeng ito. Lagi na lang siya nito hinahabol at ayaw pa siyang tantanan nito. Isang bagay ang nalutas na pero ngayon isa pang problema ang dumating na kailangan na muna niyang mag-isip ng solusyon. Sinabi na lang ni Baiwu na kung sasabihin niya na dapat mong ilihim ito. Sa totoo lang, isa talaga siyang manghuhula kung hindi ka naniniwala. Isipin mo na lang ang nakaraan. Tumingin naman ng matulis si Xiao na ikinatakot naman ni Baiwu. Sa isip naman ni Baiwu na ito na ang katapusan niya dahil hindi talaga siyang pwedeng magsalita ng kasinungalingan sa babaeng ito na parang katulad ng hindi pwedeng basta-basta lunukin ang kanin na hindi ninunguya. Hindi niya kayang lokohin ang babaeng ito. Naisip naman ni Xiao na kailangan na niyang humanap agad ng paraan upang paaminin si Baiwu sa kanyang itinatago. Kung kaya't sinuntok niya ang pader na sinasandalan ni Baiwu upang itigil na ni Baiwu ang kanyang mga biro. Kaya nagtanong ulit ito na paano mo nalaman yon? Natatakot naman sumagot si Baiwu na kung ano ba ang gusto nitong sabihin niya. Sinabi naman si Xiao na sabihin mo kung paano mo nalaman na may gangster sa bus at may balak magsunog. Hinawakan naman ni Baiwu ang braso nito at iniaalis dahil aalis na siya. Sinabi naman ni Baiwu na bakit gusto mo malaman, nagkataon lang at tungkulin niyang tumulong na mapanatiling mapayapa ang lipunan. Sumagot naman si Xiao na walang kabaong. Walang luha. Sabay hinawakan ang kamay nito at inilagay sa likod niya upang mapigilan niya ang paggalaw ni Baiwu. Huwag mong kalimutan na wala ka pa sa loob ng bus noong ikaw ay tumawag ng pulis. At wala ka pang nakakakilalang gangster. Ngunit gayon paman, alam mo na may dala siyang 8 hanggang 9 litro ng gasolina. Sa di kalayuan ay andun pala si Muyer na napansin ang nangyayari kay Baiwu.
Habang sa patuloy na pag-ipit ni Xiao kay Baiwu, dagdag pa nito na, nahulaan ko lang, ang lahat ba ng mga tao ay nanghuhula sa mga detalyeng ito na mukhang kailangan nating pumunta sa ibang lugar at uminom ng tsaa at mag-usap. Natakot naman ng sobra si Baiwu dahil mukhang gustong subukan na kidnapin siya at gawa ng hindi maganda. Nagtaka naman si Muyer kung bakit andito si Baiwu. Napinagtaka din ni Baiwu kung bakit din andito si Muyer. Nagtaka naman si Xiao kung bakit lumapit si Muyer sa kanilang dalawa, kaya nagtanong ito kung kilala niya ba si Baiwu. Sinabi ni Muyer kay Baiwu na nasira ang sasakyan ko at ipinadala ko ito sa A45 shop repair. Dagdag pa nito na anong nangyari sa'yo. Tumingin lang si Baiwu kay Muyer na nadidismaya. Bigla na lang may naisip si Baiwu upang makatakas siya kay Xiao. Sabay kindat kay Muyer. Bigla na lang kumawala si Baiwu sa pagkakahawak ni Xiao na agad tumakbo kay Muyer na umiiyak, "Honey, hindi kagaya ng iniisip mo." Sabay nag-slide siya gamit ang kanyang mga tuhod, wala akong kinalaman sa kanya. Naikinagulat naman ng mga tao sa paligid. Saad pa ni Baiwu itong babaeng ito ang nagpahirap sa akin, dagdag pa nito habang tinituro niya si Xiao, "Ikaw, hindi tayo magkakilala at mahal na mahal ko ang girlfriend ko, tigilan mo na ako, wag mo na ako istorbohin." Namumula naman na sinabi ni Xiao na hindi ako ganun. At nagbulungan naman ang mga tao sa paligid. Dagdag pa ni Baiwu na ngayon mo lang din nakita, di ba? Napinigilan niya akong umalis, nagkatitigan naman ang dalawa upang sakyan na lang ni Muyer ang kanyang pagpapanggap. Sinabi naman ni Muyer kay Xiao na boyfriend ko siya, pakiusap tigilan mo na siya. Nagulat naman ang lahat dahil sa itsura ng ating bida ay may girlfriend ito na napakaganda. Naikinagalit naman ni Xiao. Natakot naman si Baiwu dahil sa lahat ng ginawa niyang pag-arte ay hindi pa rin ito umaalis. Dahil sa inis niya kay Baiwu sa pagpapahiya sa kanya ay sinuntok niya ito sa sikmura na ikinaluhod ng bida. Saad pa ni Xiao, bago umalis, wala akong interes sa kanya, ngunit ipinapayo ko sa iyo na mag-ingat, baka hindi mabuting tao ang boyfriend mo. Nakahinga naman ng maayos si Baiwu nang makita niyang umaalis na ang babaeng dragon na yon. Nag-aalala naman na nagtanong si Muyer kung okay lang ba ang ating bida. Sumagot naman si Baiwu na okay lang siya, hindi naman daw masyado masakit, at sa wakas nakaiwas na siya sa gulong iyon dahil kay Muyer, kaya nagpasalamat siya dito. Saad naman ni Muyer, tinulungan mo rin ako na isinasaalang-alang ito ang aking paghingi ng tawad sa pagkakasangkot sa iyo noong nakaraan. Sa di kalayuan ay andun si King na pinagmamasdan silang dalawang nagtatawanan. Galit naman na iniisip ni King, ikaw Baiwu ay naglakas loob pa ring manggulo kay Muyer, hinding-hindi na kita pakakawalan sa pagkakataong ito. Lumipat ang eksena kinabukasan kung saan nagmamaneho na si Baiwu ng sasakyan dahil nakabili na ito. Sa isip ni Baiwu habang nagmamaneho, sa hinaharap, iiwasan ko sila, iwasan ang lahat ng problema, pagkatapos ay kikita ako ng mapayapa at maging makabuluhan ang buhay ko. Nakarating na si Baiwu sa Antique Market, saad pa nito habang bumababa ng kotse, pera lang ang gusto ko. Sa isip naman ni Baiwu, kahapon ako ay nagkaroon ng isang malaking break, tingnan natin kung ano ang maaari kong makuha ngayon, sana ito ay katulad ng kahapon. Nadismaya si Baiwu nang hindi niya makita si Mr. Wang. Sinabi ng katabi ni Mr. Wang na, kahapon, sinabi niya na bibili siya ng ilang magagandang bagay sa kanayunan at babalik siya sa lalong madaling panahon. Napaisip na lang si Baiwu na ibig sabihin hindi ako makakabili ng treasure sa kanya ngayon. Sumagot naman ang system niya na 100%. Hindi naman siya nagulat sa nakita, dagdag pa nito na, di bale. Pwede pa naman akong sa iba bumili ng treasure sa ibang tindahan. Subalit laking gulat niya na 0% na makakabili siya ng treasure ngayon araw. Dagdag pa nito na ibig sabihin wala akong mahanap na kayamanan ngayon. Lumabas naman ang 100%. Ngunit nagtataka si Baiwu na bakit iba ang sinabi ng kanyang system kanina. May kayamanan pala pero hindi makuha. Hindi na pinansin ni Baiwu ang kanyang system. At naghanap na siya ng mga treasure, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na may sumusunod na sa kanya na may maitim na aura. Makalipas ang 30 minuto. May nakita na si Baiwu na treasure na pwede niyang bilhin, kinakapa naman ni Baiwu ang isang antigo, ngunit may nakita siyang magandang artifact. Tinanong niya ito kung magkano ang genuine. 3,000 yuan, ngunit kung talagang gusto mo ito, maaari kitang bigyan ng 5% diskwento. Dito ko muna tatapusin mga kapilinots,
Kung nagustuhan nyo ang aking video ay pakipindot na lang po ang subscribe button, sabay nyo na rin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong upload ko na video. Maraming salamat po.